Masiglang gabi po sa ating lahat. Amen. Muli po, narito po tayo sa bahay o sa ating pulong panalanginan at inaasahan po ng bawat isa po ay nagtungo sa lugar na ito na hindi po kayo napipilitan at tayo po ay kusang loob na nagtungo sa ating pong kapulungan upang tayo po ay sumamba sa Panginoon. At dahil yun po ang ating layunin, inaasahan rin po sa lahat na tayo po ay magkakaisang puso na mananalangin sa Panginoon, magkakaisang puso na sasamba sa Panginoon. Hindi lang po ang naririto, maging ang mga nagbukas po online at mga kasama po natin ngayon, ang mga kapatid natin na nasa online at humahabol po at humahangos pa papunta po dito sa ating iglesia. Mag-ingat po kayo sa inyong biyahe at ganun din po yung mga kasama po natin nasa iba't ibang lugar po ng ating bansa at ng ating daigdig. Magandang araw po sa inyo. Yan man ay umaga, tanghali, gabi, magandang araw pa rin po. At ngayon po, sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magsasama-sama upang tayo po ay dumulog sa Panginoon sa ating pong pananalangin at higit pa ay upang ating pong mapakinggan ang kanyang salita at ang bilin ng ating Panginoon ngayong panahong ito. At alam natin na sa ganito pong sitwasyon, lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon sa magitan po ng ating pag-awit, sa magitan po ng ating pakikinig, at sa magitan po ng mga iba't ibang role na ibinigay sa atin sa pagkakataon pong ito. Hayaan po ninyo, nagampanan po natin ng tapat ang anuman pong role na binigay ng Lord sa atin sa ating pong paglilingkod sa panahong ito. At kung handa na pong lahat, inaanyayahan ko na po kayo na tumayo at bigkasin po natin ang Roma 12:1, maging ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Sabihin po natin ito ng buong puso. Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pahayag ng puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban, sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan, sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang, sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking pararangalan, sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart's today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Dakilang Ama, tunay po, sa buhay namin ito, ay lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa katapatan mo po sa amin. Na sa bawat yugto, sa bawat pagkakataon ng aming buhay,
Damang-dama namin, Ama, ang iyong pagkilos sa mga katagumpayan, sa mga kabiguan, sa mga pagsubok, sa dalamhati. Ama, ikaw ay laging naroroon. Ama, kung ano man po ang dumi sa aming mga puso, kasalanan, hinanakit, kami po, Ama, ay iyong patawarin. At hayaan mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa aming pong paglapit sa iyong harapan. Sa aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang aming dalangin, Ama, sa pagkakataong ito, ang aming pong paglilingkod ay gawin mo pong mabangong samyo sa iyong harapan. Ang mga tatayo sa likuran ng mga pulpitong ito ay iyong paging dapatin. Maging, Panginoon, ang mga tutugtog, ang puso, Panginoon, ay ayusin. Ang mga aawit, dakilang Diyos, ang pagpupuri sa iyo ay iyong dinggin. Maging sa paghahatid ng iyong salita. Ang iyong pangungusap, Ama, ay lubos namin pong maunawa. Dakilang Ama, puspusin mo po ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong salita. At patuloy mo siyang biyayaan. At kami naman, dakilang Diyos, ay maunawaan namin ng lubos ang mensahe na nais mong ipabatid sa amin. Ama, mga kapatiran naming patungo pa lamang sa lugar na ito, iyo po silang ingatan na makarating sa lugar ng ito ng ligtas sa anumang sakuna. Maging, Panginoon, ang mga nakasubaybay online, iyo silang tulungan, dakilang Diyos, na magkaroon ng 100% focus sa paglilingkod sa iyo sa kabila ng hadlang ng distansya. Ama, ikaw po ang gumawa sa amin. Ikaw po ang kumilos sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Boy. Please remain standing in this time. Ating pong sambahin, luwalatiin ang dakilang pangalan ng Panginoon Diyos as we sing to Him in the service of the King. Amen. Come on, sing with us. If you're happy, sing the song. Sing with us. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the all together, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service. Come on, King. Happy Amen. daw, mga I am kapatid. happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service. Oh, last stanza. Come on, everyone. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the... For the last time, all together. In the service Amen. of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Para po sa next song natin, I love to tell the story. Okay, Ano mo kanina yung meron masaya, tayong ngayon pagpapala. nagmamahal, Pastor. Talaga. Okay. So kung tayo po yung mga meron tayong blessing, testimony to the Lord, ayan natin may
Share natin yan as we sing the song. I love to tell the story. Amen. Sing it from your heart. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus. Come on, ladies. Ladies, second stanza. I love. Come on. Wonderful it sing. Amen. And all the golden fancies of all our golden dreams. Come on, ladies. I love to tell the story. It did so much for me. And that is just the reason I tell it now to thee. All together now. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and gentlemen, come on. I love to tell the story for those who know it best. Still hungering and thirsting. Come on, gentlemen, to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. 'Twill be the old story that I have loved so long. All together, I love to tell the story. 'Twill be my team in glory to tell the old story of Jesus and His love. Amen. And the people of God says, Amen. pari na po tayong umupo. Thank you so much, Pastor Rodel. Talaga nga naman po, kompleto po ang mga nagsiawit, ang mga kalalakihan at kababaihan. Buti na lang, magaganda ang tinig ng mga kababaihan natin. Kahit kanino mo itapat yung mic, na po talagang ganon na ganon pa rin. Ano po, kaya blessing po ang ating choir. Dahil nakikita po natin, kahit doon ay nakapaglilingkod tayo sa Panginoon. At ngayon mga kapatid, dadako po tayo sa ating pananalangin at narito po yung ating pong mga ipananalangin. Una po, siyempre mga kapatid, hindi po nawawala sa atin ang kalusugan po ng ating mahal na Bishop, si Ma'am Marie, Sister Sofia, at mga kasambahay po nila. Pang-araw-araw na kalakasan po at siyempre po, safety at success ng ating mahal na Bishop sa mga ministeryo niya, international and local trips. Sabi ko nga po mga kapatid, no, sa panahong kami ay nakasama sa kanya, ay kita ko po yung pagod at bugbog na katawan. Ayun po, no, pagod. Literal po na pagod at bugbog na katawan. Dahil yung biyahe po niya, talagang bugbog po yung kanyang katawan. So please, panalangin po natin. Kaya nga sabi ko, nagtataka ako kung saan pa po siya kumukuha ng lakas. Na po, dahil yun sa pananalangin po natin. So continue to pray for that mga kapatid. And then, physical strength po at kagalingan kay Dr. Merly Casahe at kagalingan din po at kalakasan kay Bishop Andaya. At ganun din po kay Evangelist Eddie Mesa at syempre si Mami Rose Marie Hill. At ganun din po, good health and protection sa ating pong pastor, Norman Marigat Dula at ang kanyang ministeryo. At ang tan-tan-tanan. Excited na po ba mga kapatid?
Naku, malapit na, February na, no? Malapit-lapit na po yan. Kaya nakita na po natin sa FB ang kanilang mga post. Talagang nakakakilig po, ano? Nakakakilig. Grabe po, mga kapatid. Pag-pray po natin, patuloy po yan. Ang kanila pong nalalapit na kasal sa April. And then LWB Santa Mesa's ministries and church leaders and workers. Ayan po. And then Saturday, Children Ministry Centers and Bible Studies. San Jose, Eguia Road 12, Nagtahan, Quintina, Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. At ang mga local and international ministries po, churches and missions. Unahin po natin ang LWBC Paris, Growth, at yung BMO-BBS sa Paris po under Pastor Nelson Cadena. LWBM Italy, churches, ang Milan at Como, Spiritual Growth for Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Firmalo. And syempre pa po ang LWBM London Spiritual Growth under Pastor Jabez Orara and mga preachers po natin doon. At ganun din po LWBM Ibaraki and Matsumoto, Japan, Provision for Worship Place. At syempre po si Evangelist Robert Verba. At nandun ngayon si PMJ. Kaya masaya po ang mga nataga Matsumoto. At syempre si Preacher Sir. LWBM Canada, Spiritual Growth of Members and Possible New Outreaches, Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, Preacher Erwin Castro. LWBM Muzon, Provision for Mission House, Spiritual Growth and Provision po sa Olivar family, especially si Pastor Henry Olivar. LWBM Tondo Provision para sa kanilang walling and spiritual growth of members under Pastor Daniel Agasang. Siyempre, yung nag-birthday. Ano po? LWBM Parañaque Provision for Worship Place, Pastor Jonathan Iglesia. LWBM Valenzuela, Spiritual Growth of Brethren and Provision for Additional Chairs, Pastor Jason Pangilinan. LWBM Kalaka, Provision for Renovation, Spiritual Growth of their member, Additional Home Bible Study, Provision for Monitor, under Pastor Darwin Bautista. At si Pastor Mark J. na nasa Japan nga po, ang kanyang pamilya, pag-pray po natin ang naiwan po sa JBL-CBC, ang kanila pong paglago at success po ng ministry. At ganun din po mga kapatid, ang BMO-BBS, patuloy po natin ipag-pray, ang mga estudyante po nito, at syempre yung mga professors po ng BMO-BBS. At ganun po, galing din mga kapatid, panalangin natin ang mga kapatiran po natin abroad, at yung construction ng MIBC Monterrey sa kanilang building and facilities. And then good health po sa mga LWBC senior citizen. Pag-pray po natin sila. And safe pregnancy po ni Ma'am Den Iglesia. Healing of Glenda Shell, Eden Segundo, and Marisa Tobillo from cancer. Healing of Deacon Chito sa trigeminal neuralgia. Healing for Cheryl Silverio sa kanyang brain aneurysm. Healing and dialysis ni Warex, Brother Warex po. Complete recovery of Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, and Preacher Jojo's father. Good health and good lab test for Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sister Maan's mother, si Nanay Anita. And healing for Pastor Adan Panizales. Healing din po kay kay Joseph Lingat's heart condition, CKD and prostate, and complete recovery for Ma'am Susan Permites and good health for Pastor Elmer Permites and family. At success po of Analia Dungos Cairo treatment. And then healing for Sister Leonora's feet and knee. And then businesses po natin, Rico, Jenlin and Jenner Publishing House, LMBD Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic, PH, Add to Art, Lyra, especially Team Diamond, RMS Transport Services, Rosmars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, at New Global Center Security Services. And then, work for Brother Kyle at Sister Sherina and Sister
Jessa. Planning, preparation, and provision for summer youth camp. Sa Onesimo po yata ito. Onesimo sa Puerto Galera, June 1 to 5, 2026. And then, wisdom po for Camille's examination. Meron pa po ba tayong mga prayer requests sa ating pong kapulungan? Po pwede po, nandiyan po ang napakagandang lalaking Pastor Rodelio at si Brother Kyle. Any prayer request, please? Huwag na po nating antayin si JB ang mag-prayer request, mga kapatid. Ayan, thank you, Sister Sherina. Pag-pray po yung nanay po nung kaibigan ko, si Marina Flores po. Kasi may bara daw po yung ugat sa puso. Ayun lang. Provision Marina and Flo- healing po. Thank you po. Marina Flores, yung bara sa kanyang ugat sa puso. Okay? Sige po, meron pa po. Ayun, Yung pinsan ko po, si Ronnie Martinez, na ano siya sa, na heart surgery siya sa St. Luke's. surgery sa, Sa St. Luke's po. hindi, sa anong Heart. part yung Heart daw. heart surgery? surgery po. Ano pong pangalan? Ronnie Martinez. Martinez. Thank you, Church. Thank you. Heart surgery, Romy Martinez. Pastor, sulat mo nga. Marina Flores, Ronnie Martinez. Nasa Again, pang-artistahan kasi yung mga pangalan, common name eh. Marina Flores, Romy Martinez. Parang Octo Arts to eh. Meron pa po ba? meron pa po? Good evening po, Church. Pasama lang po sa panalangin yung biyanan ng kuya ko na si Marshall Castelo Jr. po. Naoperahan po siya kanina. Ano mas? Marshall. Marshall Marshall. Castelo. Castelo po. Marshall na lang pwede. Ayun. Okay, thank you. Ito na, tinatype natin. Okay, meron pa po. Uy, si Ay, Brother si JB. Cruz. Umabol. Sorry, medyo ingal eh. Tumakbo eh from MRT. Sama niyo po sa panalangin po yung mukhang dumating na sila. Mission trip ng pamilya Loyola sa Japan. Sana ma-enjoy po nila. Praises po, sana maabutan nila yung Sakura. Diba? Hindi, very rare yun. That's a very rare opportunity. Sakura, cherry blossoms in Japan. That's a rare opportunity. Yung malapit na birthday ni Bishop sa March 9, pati birthday ng Kambal, pati nalalapit na kasal po ng ating resident pastor na si Pastor Norman. Pati yung kayo po ni Pastor Rodel na ma-assign muna sa Pampanga habang wala si Pastor Mark J. Maging yung si Pastor Ronald David na di ko akalain na officially ordained po, hindi lang missionary po ng VFBC sa Bulimon, Tinlupa, maging yung official po na resident pastor po ng VFBC, si Pastor Ronald David. Yung nanay ko po, yung nasa kamay niya, pati sa kondisyon ng nanay ko sa frozen shoulder, pati sa kamay niya, sana umabot siya sa trip niya sa Japan. Hindi ko alam kung kasama ko, baka chance passenger pa ako. Who knows? Maging yung kamag-anak kong si Melissa na yung sa kasal po niya, papuntang Argentina, pati papuntang Argentina, pagpo-provide po sa magulang niya, pati sa mga kamag-anak ko po na pupunta ng Argentina para sa kasal. Yung kamag-anak ko si Christine na nasa Clark, yung lilipat po siya ng Baguio kasi merong bago siyang work na may offer na mas malaki. Pati yung personal and unspoken prayer request ko po. Thank you po. Okay, thank you, Bishop JB, no? Ikaw na nag-assign sa amin, ha? Father John. Ayun po. Pasama din po sa prayers po yung provision po para po sa surgery po ng kapatid po ni Sister Darla, si Brother Martin po.
medyo mahal po kasi yung cost nung magiging surgery po. So provision po para po sa family. And also pasama din po sa prayer po si Ninang Pinky po. Nagsabi po siya dito sa GC. Pag-pray daw po yung kaibigan niya po sa Canada, si Sofia Tricia. Manganganak daw po ng 5 a.m. Ayun. Tapos pag-pray din po na si Ninang Pinky sa kanya pong pregnancy po. Eh, buti na lang nakatingin si Richard Jonal doon sa. Minsan kasi nami-miss natin yung mga nagme-message online sa kanilang prayer request. Pastor. Before service. Katulad yung kay yung Cairo ni nadagdag na doon, so most likely additional doon. Thank you, Preacher John. Okay? Si Martin, sama din natin. Naisulat si Brother Martin. Pang-artista rin yung Martin. Oo. Singer pa. Meron pa po ba mga kapatid? Good evening po, church. Simple lang naman po yung prayer request ko po since sa March 24 po, graduation ko na po, kaya konting tiis na lang po yung kahit mahirap po yung final term po, iningi ko po yung mga prayers ninyo po na ligyan po ako ng kalakasan para makagraduate po ako. Thank you po. Anong grade ba ang 12. gagraduatean? 12. Magka-college ka na. Saka magka-college ka na. Hindi mo pa alam. Sige. Malalaman mo din yan. Ikaw, pag-pray nating malaman mo, no? Na kung magka-college siya. Okay? Meron pa po? Yes? Okay. Brother Edward? Prayer request lang po sa darating ng March 16 po kasi start ng review. And napag-alaman ko din po na hindi po nakasama yung early bird na down payment ko po way back 2019. Hindi po siya counted sa magiging discount ko po sa review center. So provision and praying for growth po and wisdom also sa pagiging sa review po. Magiging enrollment po. Review for mechanical. Pag-pray natin yun, no? Kasi ang mali ng mga review center. Bakit kasi nagpapa-enroll ng ibon? Dapat early person registration yun. Good evening po, church. Pakisama po sa prayer po. Final demo na po namin po, Pastor. Friday yan. Ayan, final demo po ng PUPBS Ed Filipino sa Maseda. Nakausap ko yung professor niya kanina, yung head nila kanina. Okay po, meron pa po. Okay, mga kapatid, tayo po ay mananalangin at ang nakalagay po dito, tayo po ay hahanap po ng ating partner. Pwedeng asawa nyo ka-partner nyo, walang problema po yun. Kasi mas sweet nga po pag asawa nyo yung ka-partner nyo. Okay? O kaya anak nyo, o kaya kapamilya nyo. Pag wala naman po, pagkakataon na natin na humanap ng mga ka-close natin. So please, hanap po tayo ng ka-partner. Hanap po kayong ka-partner, mga kapatid. Make it sweet, dahil yan po ay kapatid natin. Okay, sama po natin si Marina Flores, Marshall Castelo, Ronnie Martinez, kasal ni Melissa, provision kay Martin, surgery, Sofia Tricia, Pinky Alberto, and the graduation.
Okay, let's close in prayer. Father God, thank you so much po. Alam po namin na ang aming mga dalangin, Ama, ay iyo pong binigyang katugunan. Alam po namin, bago pa namin ito banggitin, bago pa namin ito sabihin, ito ay alam mo na. Kaya dakilan Diyos sa aming mga puso, kami po ay lubos na nananangan sa iyong pangako na kung kami ay tatawag sa iyo, kami ay iyong diringgin. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, meron po tayong bisita at ito po ang kinagagalak nating lahat. Sabi ko, kinagagalak nating lahat. Okay, kami lang po palang 10 ang nagagalak. Sige po, alam ko po may bisita tayo. Kaya pala ayaw yung magalak dahil po mamaya. Mamaya po babatiin po natin siya. Alam nyo mga kapatid, ayoko pong ma-miss yung pagkakataon. Ano po? At nakakatuwa po no, na sa kahit na yung iba galing pa sa mga offices, talagang ginagawa yung paraan upang tayo po ay makahabol, di ba, sa ating pong, kahit yung iba, halatang-halata mong pagod pa no? Pero pagdating sa church, talagang tanggal ang pagod, di ba? Ayan, thank you so much po. Mula po siya sa Malig Baptist Church, no? Mula sa Malig Baptist Church, siya po si Timothy Pagigan. Timothy, pakitayo nga please. Ayan. Nakita mo ba yung saya ng church natin? At nung ikaw ay nakita, maligayang maligaya ang lahat. Okay, Pastor Rodel? Awitin mo natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan tayong lahat! What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and praise today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan, at sa ating pong pagbabalik sa ating pong mga upuan, please remain standing. Tayo muli ay umawit sa ating pong huling awitin. Awitin mo natin, no one ever cared for me like Jesus. Amen? Amen. So napakasarap na alam mo na merong isang Diyos na lagang nangangalaga sa atin at nagmamahal. Samahan niyo po kami. Let's sing this song. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found it in Him and strong and true. I would tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend could do. Come on, everyone. No one ever cared for me like Jesus. And there's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Oh, my life was
the last time, let's feel the message of the song. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Amen. Maaari na po tayong umupo, and this time, pakinggan po natin ang ating pong tanging bilang, The Blessed Birthday Boy. The call to go to Mount Moriah came to Abraham, but the offering placed before the Lord was not a lamb. He bound his only son, and as the knife was raised, a sacrifice became the price of praise. When praise demands a sacrifice, I worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, the call to go to Calvary had come to God's own Son, where an altar waited for the Lamb He would become. His hands reach up to heaven as the cross was raised, and with His life He paid the price of praise. When praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, God hears the words of praise. Will lift, yet I have found His honor more by what I'm willing to lay down. When praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, and if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice. Amen. Amen. Happy birthday.
Amen po, mga kapatid. Alam ko pong sabik na naman po tayong pagpalain ng Panginoon at siguradong sigurado ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mahal na Bishop Ferdy De Vega. Okay, good evening po sa inyong lahat. Sa mga nag-pray, ang pamilya Loyola po ay nasa Japan na po ngayon. The whole family. Kaya namimiss ko na kaagad si Kayna, ano? So, napaka-sweet ni Kayna. So, thank you for your prayers and please continue to pray that the Lord will use them doon po sa ating misyon. Alam nyo naman po ang konteksto ng misyon sa Japan, hindi po siya madali. And isang bagay din po na magandang makita natin na nakatutuwa na nagkaroon ng pagkakataon na makasama niya yung pamilya mismo, yung buong pamilya. Because I understand the difficulty na magmimisyon ka, magmiministeryo ka. Nakita niyo naman kung gaano kasipag si PMJ, di ba? Si Pastor Mark J. Sa gawain dito, sa Pampanga. So makikita natin na talagang very dedicated, hardworking, Thursday, Saturday, tapos yung Sunday. Kaya naman, no wonder kung bakit ang gawain po doon sa Pampanga ay talagang pinalalago at pinagpapala po ng Panginoon. So, ngayon po, I am very sure na magkakaroon na naman ng magandang resulta ang kanila pong mission trip doon po sa Japan. At ipag-pray natin yung mga anak-anak at mga kapatid natin doon, yung mga mananampalataya doon sa Japan na talagang ang Diyos po ang siyang gumawa. Kasi like for example, yung sitwasyon po natin doon sa London, so yung difficulty nandoon at nasa proseso po tayo ng pagkilos at nire-ready rin po natin dapat ang mga sarili natin sapagkat syempre we really mean business with God. Ibig sabihin, we are very sincere na ang ating pong usapang misyon ay talagang bago pa ang kahit sino, ang church natin mismo, ang willing na talagang mag-take part and magpadama ng support, not just doon sa mga kapatiran natin sa misyon, kundi sa ating pong napakasipag na music director, ang pastor po ng Living Water Baptist Mission, London. Sino sa inyo ang gusto na magkaroon tayo ng piano rito? Kasi puro keyboard ang ginagamit natin dito, di ba? So, grand piano, okay? Gusto nyo ba magkaroon tayo ng grand piano? So, pangako, next week may grand piano na tayo. Sino sa inyo natutuwa na, yung ngiti nyo parang hindi kayo naniniwala sa akin, May grand piano na po tayo next week. Kanina po tiningnan na kung paano iaakyat dito, 'di ba? So 'yun po kanina. So ang susunod naman kung paano naman natin babayaran, 'di ba? Syempre, 'yun po 'yun eh. At ako po'y napaka-positibo ko kung kailangan po na ibenta ko po ang aking ilang mga bagay-bagay para makadagdag sa kayo naman, no? Napaka-bilis nyo namang mag-isip. Mga kapatid, ang tingin ko po sa edad ng church na ito, magandang may grand piano na po tayo. Ang kanta, Yamaha di ba? Yamaha. Tapos, bali, yung ano niya, ano ba tawag ito? Seryoso po mga kapatid, seryoso po. May grand piano na tayo by faith next week. Yan. Makakakanta na po si Ate Miriam. Sapagkat si Ate Miriam ayaw mag-solo na ang gagamitin yung mga ganyan. Gusto niya ang pang grand piano po. Ako'y naniniwala na talagang next week areglado na po yan. Merong ilang mga, like for example, pagagandahin natin ganito, pero yung yung mismong tunog niya, galing sa hotel. Kaya tingin ko po, kaya pinatingnan ko na po kay Pastor Jabez.
At kung di raw po natin kukunin, sila kukuha doon sa London. Isipin nyo po, dadalhin niya sa London yon. So para hindi mahirapan si Pastor Jabez, dito na lang po sa atin, ha? Dito sa atin. Nahihiya po kasi akong nagpapastor si Pastor Norman dito na wala pong grand piano. At okay, so excited na po ako mga kapatid. Excited na po ako. Wala hong biro. Kanina po, 'di ba? Sinukat na po kung paano pagkakasyahin po dito kasi nung una po, yun yung nakahadlang sa atin. Pero buti na lang po nung una nahadlangan tayo. Kasi po, yung halaga ng kukunin natin nung time na yon, siguro 3 o 4 na doble po nung halaga na ganun kataas yung presyo po nung kukunin natin noon. Sa positibong pagtanaw ko, kaya po natin yun eh. Pero ngayon po, mga kapatid, kumbaga, 4 na beses na mas mababa doon po sa... Pero ang tunog po, pumasa na po kay Ryan Cayabyab, mga kapatid eh. Areglado na po tayo dyan, ha? Areglado na po tayo. Tama ba yun? Ryan Cayabyab ba yun? Yun sa... gusto mo yung dahon ang ginagamit? Celerio, hindi po ba? Okay, so celerio. Happy birthday, Preacher Jonel, ha? Happy birthday, Preacher Kevin. Si Preacher Kevin, magbe-birthday na rin yan di ba, sa Friday. Okay, so dito po natatapos ang service natin, mga kapatid. Proverbs chapter 28, please. Proverbs chapter 28. Babasa po tayo ng isang talata. Ang magiging message natin, ang title po, Be Blessed by Your Faithfulness. Be blessed by your faithfulness. Okay, kung nakita na po, Proverbs chapter 28 and verse number 20. By the way, andito si Pastor Jason. We are very happy sa resulta ng kanilang evangelistic meeting. Isipin nyo po, 65 ang first-time visitors at 63 ang nag-profess. Di po ba? So, nakatulog lang po yung dalawa kaya hindi nag-profession. Pero kung gising po yung dalawa na yon, kasama po sana yon, mga kapatid. All right? So, tapos, thank you sa prayers ninyo, yung sa vegan. At talagang sila po'y nakapag-accomplish din doon po sa kanilang anniversary. All right, Proverbs chapter 28, verse number 20. I would like to request everybody sa ating first reading, I would like to request the congregation to please read our text. Proverbs 28, verse 20. Ready, begin. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Again, the title of the Lord's message tonight, Be Blessed by Your Faithfulness. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na kami ay mayroong pagkakataon upang ikaw po ay sambahin, upang ikaw po ay papurihan, upang ang iyong salita po ay aming pakinggan. Dakilang Diyos, salamat din po sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat. Salamat po sapagkat kahit po sa midweek service, nandito po ang iyong mga anak upang bigyang pagpapahalaga ang pagtitipon at ang iyong gawain. I pray, O Father, that as we listen to your word, may you again bless our hearts, O God. Enlighten our minds, O Lord. Guide us. Ipakita mo po sa amin kung ano po ang mga bagay na dapat maituwid sa aming buhay at nawadakilan Diyos sa aming magiging pag-aaral na ito, ang bawat isa po ay magkaroon ng eagerness na talagang patuloy na magtapat sa iyo. Hindi lang dahil sa pangakong pagpapala, kundi naniniwala kami na ito'y marapat sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na napakabuti sa bawat isa po sa amin. I pray, O Father, that you will again fill me with your Holy Spirit. May you guide me and may you bless your people, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, again, ang ating pong pag-aaralan, be blessed by your faithfulness. Maganda po na sa simula, maipahatid ko po sa inyo, maipaalam ko po sa inyo, na ang faithfulness po is not about fame.
Ang usapang faithfulness po is not about fame. It is about firmness. It is not about popularity. It is about perseverance. Kumbaga mga kapatid, ang gusto kong makita nyo po sa magiging pag-aaral natin, ang faithfulness po is a requirement. Okay? Yung blessing po is the result. Yung pong katapatan, yan po ang requirement ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, meron po mga pagkakataon sa buhay ng maraming Kristiyano na talagang nag-e-expect tayo ng mga bagay-bagay na hindi po dadaan sa proseso. Okay? It is good for us to learn and understand na meron pong proseso para sa pagpapala ng Panginoon. Yan po ang reason kung bakit sinasabi ko po sa inyo. At tatandaan nyo po, ang Diyos natin hindi napapabiro. Kaya wag nating gawing biro ang Christian life. Ang design ng Panginoon, hindi ka lang iligtas, kundi ikaw ay pagpalait. I-enjoy mo ang kasaganaan ng iyong buhay. Mga kapatid, mga minamahal, marami tayong nakikita ng mga mananampalataya na maayos ngayon, maya-maya lang po, iba na kaagad, mga kapatid. Talagang on fire, aktibong-aktibo, pero sa paglipas ng panahon, nananawa, nangihimagot. So it is good for us to learn and understand the teaching of the Word of God concerning faithfulness. Pagka sinabi nating faithfulness, kaya nga sabi ko po, nandoon po yung pong napakahalagang paalala na dapat ma-consider po. Ang sabi rito, a faithful man shall abound with blessing. I am emphasizing to all of you tonight na yung blessing po, mga kapatid, ay resulta ng pagiging tapat. Kaya nga ang title natin, Be Blessed by Your Faithfulness. By this we can see that in the design of God, yes, siya po yung nagpapala, pero meron kang kinalaman sa magiging pagpapala sa buhay mo. Ikinasa po ng Diyos doon sa idea na opo, siya po ang nagpapala, pero meron pong human side para ang ating pong buhay ay pagpalain. So may disenyo ang Panginoon para ako at ikaw ay kanyang mapagpala. At ito nga po mga kapatid, kung tutuusin, pwedeng diretsa na kaagad yan. Gusto mong pagpalain, magtapat ka sa Diyos. Now, marami pong mga nagpapa-spiritual kuno na sinasabi nila na mali naman, na kaya ka nagtatapat kasi gusto mo pagpalain ka. Mga kapatid, kung tatanggapin ko po yung ganong klase ng kaisipan na mali, na ikaw ay nagtatapat dahil gusto mong pagpalain ka, lalabas na ang Diyos nagdisenyo ng mali. Kasi it is the Lord, di ba, na nagdisenyo na ang pagtatapat ay magiging susi para sa masaganang pagpapala. Tapos sasabihin natin na mali po na kaya tayo nagtatapat kasi gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Magpakatotoo po tayo. Tama lang na gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Pero ang gusto kong maging maliwanag sa inyo, kahit gusto mo na pagpalain ka ng Diyos, kundi ka dadaan sa tamang proseso, kundi mo bibigyan ang requirement na ibinigay ng Panginoon, hindi mo gagampanan ang requirement na ibinigay ng Panginoon, hindi mo po pwedeng asahan na pagpapalain ka ng Diyos. Tama? Ngayon, lalo naman delikado, yung sasabihin mong, ba't ako, hindi naman ako nagtatapat, pero pinagpapala ako. Lalo naman nakakatakot yan. Diba? And sometimes, even pastors, nagiging careless na, di ba, yung statement po na sasabihin, alam mo, hindi lang naman Diyos ang nagpapala, ang diablo raw po nagpapala din. Mga kapatid, it is wrong to say that because ang usapang pagpapala, Diyos lang po ang pinanggagalingan. Di ba? Diyos lang po ang panggagalingan pagka pinag-usapan ng blessing. Kaya mga kapatid, kung sa kaaway nanggaling yan, kung sa diablo nanggaling yan, it is not right to use the word blessing. Diba? Kasi ang blessing ng Diyos nagpapalapit sa Kanya. Ang blessing ng Diyos walang sila, mga kapatid. Si Satanas po, pag nagbigay sa iyo yan, ng mga bagay-bagay, may sila po yan. May silo po yan. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to have a clear understanding about blessing.
At ang sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. Please take note, hindi lang pagpapalain, kundi mananagana sa pagpapala. Kaya mga kapatid, ewan ko po sa marami sa inyo, basta sa akin po, ang isa sa akin pong rason kung bakit ako ay nagtatapat sa Diyos, una dahil karapat dapat siya, ikalawa dahil sinabi niya na pagpapalain ako kapag ka ako'y nagtapat sa Kanya. Amen? Malibang motibo yun na kaya ka nagtatapat, gusto mong pagpalain ka? Hindi po maling motibo yun. Yun po'y pagsunod doon sa requirement. Ha? O bakit ka nagtatapat? Kasi sabi ng Diyos pagpapalain niya ako pag nagtapat. Yung iba po, magmukhang napaka-spiritual lang, hindi ako after sa blessing. Di ba? Mga kapatid, ang Diyos mo nagpapala, tas hindi ka after sa blessing. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang nagdisenyo na siya'y magpapala. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na may tamang puso, ang isa sa dapat desire ng puso mo ay ang pagpalain ka ng Diyos. And I am telling you, ngayong gabing ito, na ang Diyos mismo ang nagsabi at nagbigay ng garantiya na talagang pagpapalain ka niya. In fact, hindi lang basta pagpapalain ka, kundi mananagana ka sa pagpapala at ito ay sa pamagitan ng pagtatapat mo sa Kanya. Amen? Given na po yun, na marapat lang na tayo magtapat sa Diyos. Pero ang Biblia po ang nagsabi, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Kung mag-i-evaluate ka, diba? Kalooban ba ng Diyos na hindi pinagpapala ang buhay natin? Hindi ko sinabing hindi ka pinagpapala. Kanya-kanyang suri po ito. Kanya-kanyang evaluation po ito. Mga kapatid, if the Bible is very clear and definite doon sa deklarasyon na ang sabi nga po ng teksto natin, a faithful man shall abound with blessing. Tandaan nyo po, wag mong hayaan na ikaw ay mananagana sa paraan mo, sa diskarte mo, sa strategy mo. Hindi mo kailangan ng diskarte, hindi mo kailangan ng strategy. Ang kailangan mo lang katapatan. Ang kailangan mo lang obedience. Ang kailangan mo lang bigyang pansin ang sinabi ng Panginoon. Hindi ko na kailangan dumiskarte sapagkat may malinaw na kaparaanan na ang Diyos na para managana ako sa pagpapala, magtapat ako sa Kanya. Ngayon, huwag yung palabasing tapat tayo kung on and off tayo sa ating pong pagdalo. Huwag nating palabasing tapat tayo sa Diyos na hindi natin ibinibigay. Alam mo sa sarili mo, hindi mo ibinibigay kung ano yung para sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, walang kahit sino na po pwedeng mag-blame sa Diyos kapag ka siya hindi na pagpapala. Titiyakin ko po ito sa inyo na kapag ka ako ay hindi pinagpala, walang problema sa Diyos. Tiyak, ang problema nasa sa akin. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. God is always true to His Word. God is always true to His promises. God is always faithful, mga kapatid. At once na sinabi ng Panginoon, mapangahawakan po yan. Kaya kapag kami sinabi ang Panginoon, ang ating pong mga masasabi nating kapahayagan sa buhay, ang lalo pong magbibigay ng patotoo nito. Kaya, kamusta ang buhay natin? Bago mo pang maging desire na pagpalain ka, yan na po ang desire ng Panginoon para sa iyo. Diba? Even before we desire to be blessed, I want you to know na yan na po ang desire ng Panginoon. Hindi lang gusto ng Diyos na save ka. Hindi lang gusto ng Diyos na Kristiyano ka. Ang gusto ng Diyos, Kristiyanong pinagpapala ka. Ang gusto ng Diyos, ang maranasan mo, yung kasaganahan niya. Kaya nga may mga ilan pong mga punto, argumento na po pwede nating kapulutan ng ating pong po pwedeng panghawakan na katiyakan sa Panginoon na kung yung mga magulang sa lupa, kung yung ama sa lupa, liko, nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak, ako pa kayang ama ninyo sa langit? Sino sa inyo ang konbinsido na ang gusto ng Diyos pagpalain ka?
Sino sa inyong magsasabi na ito na yun, ito na yung gusto ng Diyos sa buhay ko? Marami pang gustong ibigay na pagpapala ang Panginoon sa iyo. Kaya habang ikaw ay patuloy na nagtatapat sa Diyos, lalo namang patuloy ang buhos ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, faithfulness. Yung blessing, hindi na tayo magdudwell masyado roon. Bakit? Resulta yun eh. Outcome yun eh. That is an automatic result of faithfulness. That is actually a very definite and guaranteed result ng faithfulness natin, ng ating pong katapatan. Yung pagpapala ng Diyos, bunga yan, resulta yan. Kaya ang ating bigyang pansin sa mensahe natin ngayon, faithfulness. Kaya anong title natin? Be blessed by your faithfulness. So number 1, mga kapatid, be faithful in little things. Doon ka magsimula. Doon sa maliliit na bagay. Doon sa mga simpleng bagay. Doon sa mga kakaunting bagay na meron tayo. Tingnan niyo po ang sabi ng Luke chapter 16 and verse number 10. Luke chapter 16 and verse number 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. So, here we can see that the Lord Jesus Christ, sa kanyang maliwanag na deklarasyon, nagsisimula ang katapatan sa mga bagay na maliit lamang. Opo, hindi mo kailangang maging mayaman bago ka magtapat. Hindi mo kailangang maging masagana bago ka magtapat. Sabi ko nga po sa inyo, yung kasaganaan, resulta ng katapatan yan. So kaya I want to somehow encourage every one of us tonight that if you really want to enjoy the blessing of God in your life, if you really want to prove that in your life, na maging patotoo mo yan, magsimula ka ngayon sa mga maliliit na bagay na meron ka. Mga estudyante, naiintindihan ng Diyos na estudyante ka pa lang. Pero bilang estudyante, ang kahit maliliit na bagay pa na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa iyo, ipakita mo na sa Panginoon na ikaw ay magtatapat sa mga simpleng bagay, sa mga maliit na bagay. At habang nakikita ng Panginoon yan, mga kapatid, nakikita at mapapatunayan mo na pagtitiwalaan ka ng Diyos sa mga higit na malalaking pagpapala. Di ba? Alam nyo, ang masaganang pagpapala, hindi ito sa isang iglap nandyan kaagad. Kaya nga sabi ko po, ang requirement, faithfulness eh. Di ba? Ang requirement, faithfulness. Doon ba sa maliliit na halaga na meron ka, na pagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Nagtatapat ka ba sa mga simpleng bagay na meron ka? Di ba? Ikaw ay napagkatiwalaan ng gawain. Baka mamaya mga kapatid, sa simpleng gawain na ginagawa mo sa church, hindi mo pa magawa ng may katapatan. Paano kapag titiwalaan ng Diyos ng higit na malaking ministeryo? Mga kapatid, mga minamahal, it is great and wonderful to experience in our lives that as we serve the Lord, because we are faithful, doon sa mga simpleng bagay na pinagkatiwala niya, mapapansin nyo, dati ganito lang pinagtitiwala ng Panginoon sa akin. Ngayon, grabe na yung ipinagkakatiwala ng Panginoon sa akin. Di ba? So, mga kapatid, alam nyo, as we study this message, may mga magiging realization tayo eh. Ang mahalaga lang kasi, tuwing nakikinig tayo, yung katapatan ba sa sarili? Di ba? So, huwag kang mag-expect na pagtitiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na yung simpleng bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi ka mapagkatiwalaan. Di ba? Mga kapatid, kahit naman tayong tao, alam po natin yan. Hindi ka basta magtatalaga ng isang tao na duda ka sa katapatan ng tao na yan. Hindi ka po pwedeng maglagay ng katiwala na hindi mo susubukin at kinakailangang mapatunayan. Mga kapatid, I am challenging every one of you. Sa totoo lang, hindi tayo kailangan subukin ng Diyos para makilala niya tayo. Sapagkat kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. But listen, ang
Ang gusto ng Diyos, ipakilala sa iyo kung sino ka. Kaya ikaw mismo, mag-evaluate ka. Nakikilala mo na ba ang sarili mo? Ikaw ba'y mabuting katiwala ng Panginoon? Ikaw ba'y nagtatapat sa pinagkakatiwala ng Diyos sa buhay mo? Mga kapatid, mga minamahal, we need to be faithful in little things. We need to be faithful kahit sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. Yes. Mga kapatid, maganda rin po na maging faithful tayo in our labor. Be faithful in the least or in little things. And we must be faithful also in our labor. Mga kapatid, as we work for God, as we do the will of God in our life, as we serve God, ang faithfulness po napakahalaga. That is the idea actually of what the Apostle Paul said doon po sa Galatians chapter 6. Ito po halos kabisado ng marami sa atin. Pero ito po yung idea na sa pagle-labor natin, sa pagpapagal natin, sa pagmiministeryo natin, meron pong human tendency. Ano po yan? Manghinawa tayo. Ano po yan? Manghimagod tayo. Kaya ang kalooban ng Diyos, sa pagpapagal natin, maging faithful tayo. Amen? Galatians chapter 6 and verse number 9, and let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Mga kapatid, mayroong pangakong pagpapala sa pagtatapat. Amen? Kaya sa bawat pagpapagal natin, kailangang magpaka-faithful po tayo. Hindi nyo kailangan na maghintay sa tao. Wag ho ang tao ang ating asahan. Wag po tayong sumandal sa tao. Wag tayong manghawakan sa tao. Wag tayong dumepende sa gagawin sa atin ng tao. Tandaan po natin yan na sa usapang pagpapagal, sa usapang paglilingkod, higit kanino paman, sa Diyos tayo naglilingkod. Ang ginagawa natin para sa Kanya. And we are very much encouraged na alam po natin that our God is not unrighteous to forget our work and labor of love. And the Apostle Paul said, huwag kayong manghimagot sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, marami po ang mga nagpasimula, pero nasaan na ngayon? Meron pong mga nagpasimula na sobrang aktibo. Very much active, very much involved sa usapan ng paglilingkod, ng pagmiministeryo. Pero ngayon, kamusta na? Mga kapatid, huwag niyo pong masamain. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito naman ay proven thing. Na ang senior pastor po ninyo, mula nung ako po'y maging Kristiyano, naging worker po ako at ngayon pastor na ako. At sa usapang tao po, pwedeng nandoon na ako sa posisyon na po pwedeng utos na lang po at hayaan na lang natin ang ibang gumawa. Pero mga kapatid, I believe walang kahit isa man sa inyo na magsasabi na sa aking pagpapatuloy nang himagod ako. Napapagod? Oo. Nahihirapan? Oo. Nasasaktan? Oo. Naapektuhan? Oo. Pero bumigay para doon sa pagod, bumigay dahil nasaktan. Mga kapatid, sa lahat ng naranasan ko po, ang nakita ko yung importansya na laging magpatuloy. To always do the will of God in our lives. Yun ang sabi, let us not be weary in well-doing. Faithfulness po yun. Faithfulness po yun, mga kapatid. Minsan, magle-labor ka, pag walang pumansin, ayoko na nga, walang nakakapansin eh. Parang ang tagal-tagal ko nang ginagawa ito, parang walang nangyayari. Parang lang. Di ba? Ang pinagtatapatan natin, Panginoon. Tandaan niyo po ito, na ikaw, nagtatapat ka sa Panginoon at dapat kilala mo na ang Panginoon tapat. Tapat sa kanyang pangako.
Hindi po pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Hindi totoo na may nakalagpas sa Diyos. Lahat ng ginawa mo, lahat ng pagdalo mo, lahat ng pagsisilbi mo, lahat ng pagkanta mo, lahat ng pagtugtog mo, lahat ng pagbibigay mo, lahat ng paglilingkod na ginagawa mo, walang kahit isa man dyan na hindi po nakatala sa Diyos. Kaya lang po, pati puso mo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagdalo. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagkanta. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagbibigay. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pangangaral. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Mga kapatid, at yun po ang Diyos ang nagde-determine kung ito'y ginawa natin ng may katapatan or may pagpapaimbabaw. Kaya pagka nakakakita tayo, sipag naman niya eh. Tuwing nakikita ko, talagang napaka-active, napakasipag. Pero bakit parang ang higpit ng pagpapala? Eh, hindi naman po pwedeng masira ang Diyos sa kanyang salita. Ngayon, ang gusto ko lang pong maging maliwanag sa inyo, pagka pinag-usapan natin ang pagpapala, huwag kayong mag-iisip na ang blessing, material na bagay lang. Di ba? Pwede bang ang tao pinagpala ang lungkot-lungkot? Dami nga niyang pera, ang lungkot naman ang buhay niya. Opo, mga minamahal, that is very possible to happen. That you have so many things in your life. Marami kang account, marami kang bank account, marami kang material na bagay, marami kang magagandang bagay, pero malungkot ang buhay mo, wala kang kapayapaan, hindi pinagpala ang tawag doon. Di ba? Ang mga totoong pinagpala, mga kapatid, nakakapagod talaga yan. Ikaw ba naman pagpalahin ng matagal na panahon? Pinagpala ang tawag doon. Mga kapatid, mga minamahal, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Huwag kang magmadali sa pagyaman. Hindi ikaw ang magdedetermine ng iyong pagyaman. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. At ang Diyos na magpapayaman at magpapala sa iyo, ang sabi niya, magtapat ka sapagkat ang nagtatapat ay mananagana sa pagpapala. Pagka sinasabi ko yung nananagana sa pagpapala, may mga kinakabahan eh. Di ba? Kasi yung alam na nila ang susunod pagka yung tunog nananagana eh. Di ba? Mga kapatid, kasi nga marami naman talaga namamagana. Huwag mapagod. Minsan, nandoon eh. Tinitingnan lang ng Diyos kung gaano ka magtatapat sa pagpapagal mo eh, sa paglilingkod mo. Di ba may mga pastor nga nag-quit kasi ang tingin niya parang wala naman nangyayari sa ministry. Hindi tayo nagsiserve by sight. Nagsiserve tayo by faith. At dahil by faith tayo nagsiserve, hindi tayo nagpapa-apekto sa sight, mga kapatid. At ang hindi nagpapa-apekto sa sight, magpapatuloy lang yan. Wala man siyang nakikita as long na alam niya na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos at matapat niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, faithfulness in little things. Be faithful in little things. Be faithful in our labor. And be faithful in our loyalty. Allegiance. Diba? Kasi alam niyo yung mga Kristiyanong walang allegiance eh. Alis dyan, di ba? Alis dyan. Ang anumang karanasan sa buhay natin pagmiministeryo ay isang magandang pagkakataon para patunayan natin ang loyalty natin sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ba may issue tungkol sa loyalty? Wala raw pong loyalty sa tao, ang loyalty dapat sa Diyos. Okay? Mga kapatid, ako po'y 100% agree na ang loyalty dapat sa Diyos. At ang loyalty sa Diyos ay may manifestation. Pagka loyal ka sa Diyos, magiging loyal ka sa gawain niya. Tama? Because if you really believe that this ministry is God's ministry, paano mo ipapakita yung loyalty mo sa Diyos?
Di ba? Paano ka magiging loyal sa Diyos kung hindi mo matututunang sumunod sa taong inilagay ng Panginoon? And you know what? Yung faithfulness na ating pong pinag-aaralan ngayon, hindi ito hanggang kaya mo lang. Hindi ito yung hanggang kung kailan mo lang magustuhan. Ang faithfulness, sa tinatawag nating loyalty natin, ito'y hanggang kamatayan. Yes. Revelation chapter 2 and verse number 10. Revelation chapter 2 and verse number 10. Ang sabi po, mga kapatid, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Mga kapatid, ang blessing, resulta ng faithfulness yan eh. Wala pong magtatapat sa Diyos na magiging lugi o talunan. Yes. So kaya nga sabi ko po, ang encouragement natin, kumbaga, ang ibig sabihin ng faithfully is to stay true even in pressure. Kahit sa time ng masasabi nating, even under pressure, ang talagang tapat ay mananatiling tapat. So yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang pinag-aaralan natin, napakahalaga sapagkat susi ito para ang buhay natin mapagpala. Diba? Huwag kang mainip. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Mag-concentrate ka sa pagtatapat at yung resulta nito, i-enjoy mo. Ang resulta nito, ma-experience mo, ma-enjoy mo, mga kapatid. At ito ang masasabi nating magiging encouragement sa buhay natin. Diba? Kaya nga sabi ko, ang challenge ko po, let us experience the blessing of God. Let us enjoy the blessing of God. And let us be encouraged doon po sa mga pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, ang simpleng binigyan ko ng pansin kanina, yung idea nung talata. Kasi yung last part niyan, yun daw pong mga nagmamadali sa pagyaman. Siguro po para sa mas madaling pagkaintindi, pagka yung pong mga sariling diskarte, di ba? Yung mga sariling paraan. At ayaw dumaan sa proseso. Mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo, wala pong mararating. At kung ano man ang kanilang marating, kung meron man, hindi po magiging ikasisiya sa buhay. Kaya nga napakaganda po na ngayong gabing ito, yun po ang ating pong, kumbaga, ibaon sa puso natin. Di ba? Hindi po masamang gustuhin mong pagpalain ka. Pero masama na gusto mong pagpalain ka, hindi ka naman nagtatapat. Hindi ka nagtatapat sa mga simpleng ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Hindi ka nagtatapat sa pagpapagal at paglilingkod mo sa Panginoon. At hindi ka nagtatapat sa kalagayang hindi ka nagiging loyal sa Kanya. Wala po ang allegiance natin sa Kanya. Mga kapatid, that is the reason why ang sabi ko po, ang message po natin from the Word of God, knowing na ang blessing, ang susi ay ang pagtatapat. Be faithful in little things. Be faithful in our labor. And be faithful in our loyalty. Amen? In conclusion, let us walk faithfully. In conclusion, let us work faithfully. And let us worship. Let us worship faithfully. Kasi ang katapatan natin dapat makita sa lakad natin yan eh. Ang katapatan natin dapat makita sa gawa natin yan eh. Ang katapatan natin dapat makita sa worship natin yan. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kung tayo po ay pumupunta sa church para sambahin po natin ang Panginoon, makita po nawa na hindi tayo nakadepende sa sitwasyon, hindi tayo nakadepende sa tao, hindi tayo nakadepende doon sa mga masasabi natin programa at palatuntunan ng tao. Nawa ang reason kung bakit nandito kayo, it is because of your faithfulness to God.
because we believe that it is but right and reasonable for us to be faithful to our faithful God. A faithful man shall abound with blessing. Well, sinasabi natin na ang usapang blessing, hindi material lang. Ang usapang blessing, hindi pinansyal lang. Pero mga kapatid, gusto kong matutunan nyo sa Bible na sa usapang blessing, kasama ang material. Sa usapang blessing, kasama ang pinansyal. Sa usapang blessing, kasama ang pisikal. Pero siyempre po, ito ay mga bahagi lang ng pagpapala ng Panginoon. Kaya let us enjoy the blessing of God. Yung bang spiritual blessings, di ba? Yung pong masasabi po nating physical blessing, financial blessing, material blessing, yun po ang gusto kong maging encouragement sa bawat isa sa atin. Christians, a faithful man shall abound with blessing. Garantisado po yan. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin yan. Diba? Kung sakali mang wala ka pa sa ganung level, mga kapatid, hintay lang. May panahon ang Panginoon. Kumbaga sa usapan ng ating pong pag-ani, hindi naman right away, nandyan po yan. Pero ang gustong makita ng Diyos sa atin ay ang ating pagtatapat. Kaya, kamusta po tayo? Sa mga Christian services natin, kamusta tayo sa giving natin, kamusta tayo sa mga ministries na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, it is required unto stewards that a man be found faithful. Ang dami po mga tao, pag nakausap nyo, bidang-bida ang sarili, but a faithful man who can find. Most men proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Be faithful, because a faithful man shall abound with blessing. Everybody stand up, please. Karaniwan po sa mga tao, sa simula lang, ang tawag ng mga Pinoy, ningas kugon. Maalab na nagsisimula, pero sa paglipas ng panahon, nawawala. Ang taong tapat, mula sa pasimula hanggang sa kamatayan, siya'y mananatili sa Panginoon. Kaya hindi po madali ang mag-claim ng katapatan. Pero God knows. Alam ng Panginoon kung sino ang mga tunay na nagtatapat. Ngayong sandaling ito, sa anumang paraan na kumilos ang banal na Espiritu sa puso mo, kung ang salita ng Diyos ay naging liwanag sa iyo ngayong gabi, naging sagot sa maraming tanong sa isip, sa anumang paraan na gumagawa ang mensaheng ito sa puso mo, wala pong kaduda-duda na kung ang Diyos ang pag-uusapan, the desire of God for His children is to be blessed. The Lord really wanted to bless His children. Magsimula po tayo. Magsimula po tayong magtapat sa Diyos sa mga simpleng bagay. Kung sa pagdalo lang hindi ka maging tapat, paano mo i-expect na pagpapalain ka ng Panginoon? Huwag niyo pong isipin na kapag ka ikaw ay maraming pera, kapag ka ikaw ay maraming material na bagay, pinagpala ka. Naniniwala akong kasama sa pagpapalayan. Pero higit po dyan, mga kapatid. Higit po dyan. Let us enjoy the spiritual blessings of God. Let us enjoy the abundant blessing of God, the abounding blessing of God. Yun po ang maganda. Yung ang ma-enjoy natin sa buhay natin.
ay ang masaganang pagpapala ng Panginoon sa atin. Totoo po yan, na ang Diyos nananatiling tapat. Minsan, kahit nasa mga kalagayan tayo hindi nagtatapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Walang question doon. God is always faithful. Kahit sa mga panahong hindi tayo nagtatapat, hindi nagbabago, matapat ang Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin ay ang katapatan natin sa Kanya. Ang pinaka-main concern and focus ng message natin is our faithfulness to Him. Sapagkat yung katapatan po natin sa Panginoon ayon sa ating pag-aaral, ito po ay magre-resulta ng masaganang pagpapala sa ating buhay. Buhay na pinagpala sa pagkakaroon ng panatag na isipan. Buhay na pinagpala sa pamagitan ng papayapang kalooban. Buhay na pinagpala dahil sa ating pisikal na kalakasan. Buhay na pinagpala dahil sa mga material at pinansyal na tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Let us enjoy the abounding blessing of God, mga kapatid. The abundant blessing of God by being faithful. Be blessed by your faithfulness. Gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for your message. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. Thank you for enlightening our mind once again. Thank you for rebuking us, O Lord. And please, Lord, forgive us sa aming pong mga unfaithfulness. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi kami nagiging mabuti at matapat na katiwala mo, Panginoon. At ngayong gabing ito, napakalinaw po sa amin na dapat magsimula ang lahat sa pagiging tapat sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Na kami magtapat sa lahat ng aming pagpapagal, sa aming mga paglilingkod sa iyo, sa aming paggawa, Panginoon. Na kami maging tapat sa usapan ng loyalty, sa aming allegiance sa iyo, Panginoon. Na anuman ang suffering, anuman ang difficulty, anuman ang mga challenges, anuman ang struggles, Panginoon, mananatili kami sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nawa, ikaw po ang nagpalakas sa iyong mga anak, at ikaw po ang magiging basihan namin sa aplikasyon sa mensaheng ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your people once again. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Purihin po ang Panginoon. Nawa, napagpala po tayo sa mensaheng ito. Amen? Yes, sa mga kasama po natin sa online, I hope and I pray na kayo po ay naabot ng salita ng Diyos at napagpala sa kanyang naging pangungusap sa atin. Amen. Salamat po, Bishop. Thank you po. At tayo pong lahat ay dadako na po sa ating pong pagkakalooban. Iyan ko pong bawat isang tumayo. Aking pong babasahin, nakasaad po sa aklat po ng Proverbs chapter 11, verse 24. Proverbs chapter 11, verse 24. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Tayo pong lahat yung manalangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa aming pong natanggap na mensahe mula po sa aming pong mahal na Bishop about faithfulness. At blessed to be yung aming pong mensahe about faithfulness. Salamat po sa inyong kaputihan. At alam ko, Panginoon, one way, Panginoon, that we can show our faithfulness is sa pamagitan po ng aming pong magiging tapat sa aming pong pagkakaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, anumang pong halagang malikom sa bahaging ito ng aming gawain. At patuloy niyo po itong magamit sa patuloy na ikalalago at kalalawak ng inyong gawain dito sa Living Water Baptist Church. Thank you so much, Lord, sa inyong mga anak. Patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat sa In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat maaari na po umupo at habang tayo po ay nagkakaloob, samahan niyo po ako, awitin po natin Anything That Cost Me Nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord
and offer to Him worldly things I do not need, and hope His plea. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Again, salamat po kay Brother Timothy. So I hope kayo po ay napagpala ng ating pong gawain this evening. Ayan, salamat din po sa ating pumala bishop na talagang bawat pagkakataon na talagang bakante, nandito po siya kasama natin. And it's always a blessing na makasama natin ang ating pumala bishop. Salamat po. Right after ng ating pong closing prayer, maaari po natin siyang i-approach pasalamatan sa ating pong spiritual blessing na tinanggap. At hindi lang spiritual blessing, meron po tayo diyang physical blessing. Amen? So, blessed birthday, Preacher Jonel and Preacher Keben. Yan. So, salamat. Sa Friday pa man si Preacher Keben, but yung kanila pong birthday ay si-celebrate po natin. Sa meron po diyang munting pagsasalu-saluhan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating pong pagtatapos, I will be closing in prayer. Isasama na po natin yung ating pong food. Wala naman pong any other practices or anything. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli, salamat po Panginoon sa natapos na gawain namin sa pulong panalanginan. Thank you so much, Lord. Alam ko po yung blessing na kami po yung makapaglapit ng aming mga panalangin. At alam ko, Panginoon, ano man yun, mga panalangin namin nilapit, meron na po kayong tugon. Naway patuloy kami magtiwala sa inyo at naway patuloy, Panginoon, datnyan nyo rin kami na nagtatapat, katulad ng mensaheng aming pong napakinggan. Pagpalain niyo po ang aming pong mga bishop, continue to give him good health at patuloy po siyang pagpalain sa kanya pong mga schedules, sa mga engagement niya, Panginoon, at kami po yung nagpapasalamat sa patuloy niyo pong patnubay sa kanya. Maging kay Pastor Norman, pagpalain niyo po. And even yung aming pong pagsasalu-saluhan, kayo naman patuloy na magdagdag ng physical na blessing sa bawat sa kalakasan. Pagpalain niyo po, Panginoon, at salamat sa panibagong taon na pinagkalab niyo kay Preacher Jonel and Preacher Keben. Thank you so much, Lord. Continue to use them, Lord, sa inyo pong gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Tapos na po ang ating pong gawain. To God be the glory.